Ayan. 1, 2. Ayan. Medyo ano tayo, naalala ko tuloy yung year 2002. Sino ba dito yung mga year 2002 andito na? Yan, mga taas ang kamay. Kaya alam po meron sa year 2002, ganito po yung bilang natin doon, ano? Tapos nakasarado pa yan, no? Tapos sa labas may playground. Diba? Isipin nyo, tapos ngayon, so majority po ng mga kabataan ay actually ay nasa Zambales po sila, kasama ng ating mga counselors natin. At mamaya po uwi po sila. So ipanalangin po natin yung kanilang kaligtasan sa pagbalik dito sa Amono. At syempre, yung dala-dala nila yung baon nila yung mensahe. Overcome po yung title. Sino ba dito mga nakasama sa Zambales Camp? Taas ang kamayan, ilan lang. Yung mga nakasama na, yan. So kami po mga nakasama din, si Nanay Alvin din. Naglaro po ba kayo sa putik doon? Lamang-ilamay din. Ako hindi wala akong baon na damit eh. Hindi ko alam na meron para mga laro-laro. But anyway, so yun po ay isang paminsan-minsan lang naman. At yun po ay matindi yung worship doon. Gabi, I think alas 11 yata yung tapos doon. Kaya panalangin natin yung kanilang kaligtasan ng pag-uwi. Diba? Makasama natin sila. And ngayon, dito na po tayo sa preaching of God's Word. So, ang ating topic pa rin po is patungkol sa end times. O review lamang po tayo sandali. Last week, patungkol pa rin po sa end times. So, ang ating topic last week ay ang epekto, yung impact ng Israel-Hamas war. So, yun po ay may kinalaman po sa end times. Napakahalaga po na aralin natin yan. Bakit po natin dapat pagtuusan ng pansin? Number 1, kung maaalala ninyo, sinabi natin. So, i-dump na po natin yung slide. Bibilisan na natin. Okay? Yan. Bakit po natin kailangan pag-aralan yung Israel at yung end times? Number 1 po, sabi dito, ang Biblia ay aklat tungkol sa kasaysayan at propesiya sa Israel. At yung tagapagligtas na magmumula nito, which wala iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po natin pinag-aaralan yung Israel. Lahat po nangyayari ngayon. So, hindi natin alam. Every day, hindi nawawala sa balita yung Israel. Tama ba? Hindi nawawala talaga. Yan po ay may kinalaman po talaga sa end times. Pangalawa po, ang Israel ay nagsisilbing end times o timeline o palatandaan kung malapit na po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Next week po, ito po yung pag-aaralan natin para mas malaman natin yung mga specific signs. Tapos, yun nga, bakit po mahalaga yung Israel-Hamas war? Ano po yung epekto nito? Number 1, magiging kasangkapan upang magalit ang mundo sa Israel. Ngayon po, marami na nagagalit sa Israel kasi ayaw nilang paawat. Nanonood po ba kayo ng mga balita? Diba? Sabi, tigilan nyo na yan, marami nang nadadamay. Pero ang Israel, ayaw nilang tumigil. Kasi, pakawalan nyo muna yung mga hostages. At ngayon po, nababaliktad na. Ang masama na ngayon ng Israel, sila na yung masama. Kasi gano'n naman, di ba? Pag mga underdog, ayaw natin ng kadalasan kumakampi tayo sa mga mahihina. Pero, ito po talaga yung nangyayari. Marami pong nagagalit ngayon sa Israel. Pangalawa, ito po ay maaaring maging daan sa katuparan ng Gog at Magog prophecy. Ano po yan? Next week po aalamin natin kung ano po yung Gog at Magog. Kasi naririnig natin, I think marami na sa atin dito ay walang idea dito kung ano po yung Gog at Magog. Dito po, nagkaroon ng specific, yung mga detalyadong mangyayari. 2,000 years ago, sinabi ng Panginoong Isus sa pamamagitan ng Propeta Ezekiel, ito yung mga mangyayari sa hinaharap. Yung iba po dito nangyari na, pero itong Gog at Magog hindi pa po nangyayari. At maaaring sa panahon natin mangyayari. At pag yun po nakita na natin, talagang malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Isus. But anyway, I invite everyone na tumayo at basahin po natin yung ating topic ngayon. Yan. 1, 2, 3, go! Yan, mga bagay na magaganap bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkatunay po na ito po yung inaasam naming araw na muli, Panginoong Diyos, makita ka namin ng mukhaan, makita ka namin, Panginoong Diyos, sa iyong kalwalatian, sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Pagpalain niyo po kami, Panginoong Diyos, sa pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po sa pangako ng iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At tayo ngayon ay maaari pong umupo. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay makikita po natin sa Matthew chapter 24. Yan, sa Matthew chapter 24. Lahat po yan ng pag-aaralan natin. Kasi nagbigay po ang Panginoong Yesus ng mga palatandaan dito. So,
Meron nagtanong sa Panginoon Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi po dito sa Matthew chapter 24, verse 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok na mga olibo, so dalawa po kasing bundok yan, yung Mount of Olives, tsaka yung isa, yung Zion, magkatapatan lang po yan, burol. Parang dito lang sa Angon, no? So hindi talaga siya bundok katulad ng Mount Ako, kundi yung maliit na bundok, burol. So yun po yun, no? Pero tinatawag pa rin siya ng bundok, no? So Olivo, Mount of Olives, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Ito yung dalawang tanong. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So meron silang dalawang tanong. So sasagutin natin kung ano yung tinutukoy muna. Sabi dito, ang unang tanong, kailan po ba ang mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ba yung sinabi ng Panginoong Jesus dito? Ito po ay nasa verse 3. Ngayon, kailangan natin basahin yung verse 1. Sabi po dito sa verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. So, ibig sabihin, nasa ano na sila? Nakikita nila yung templo mismo. Kasi nasa ano sila, di ba? Mount of Olives sila. So, nakitatanaw nila. Tapos sabi pa dito, ano po ba yung templo dito na tinutukoy dito? So tingnan natin dito. Ang tinutukoy po dito na templo doon, pati yung mga gusaling mga katabi doon, yung first temple po, na tinatawag po itong Solomon's Temple. Naalala niyo po ba? Nung magtatayo si David ng templo, tapos ano sabi ng Diyos sa kanya? Wag, hindi ikaw magtatayo niyan. Yung anak mo. Solomon's Temple ang tawag dyan. Tapos, pero ang nangyari, nagkaroon po ng tinatawag na, ito naman po yung second temple. Tinatawag din po siyang Herod's Temple. Ano naman po yung nangyari dito? So, second temple, di ba po, yung first temple, inalaw ng Diyos na sila ay masakop ng Babylonia. At yung pag-alis ng Babylonia, sinunod nila, winasak nila yung templo. Kaya nung panahon nila Ezra, Nehemiah, itinayo nila muli ang templo. Ito na po yung panahon na tinatawag na Second Temple, para 538 BC, at hanggang sa panahon na sinakop sila ng Roman Empire, pinangalanan ni Herod na Herod's Temple. So yun po yung kanyang kasaysayan. So ngayon, makikita natin, yun po yung tinutukoy niya. Tapos ngayon, ano po yung sinabi ng ating Panginoon Jesus patungkol po sa templo? Ito po yung nasabi sa verse 2. Basahin po ng lahat. 1, 2, 3, go! Araw, wala panitirang balos. So yun. So ibig sabihin, so mayroong dalawang season po ng templo. The first temple, panahon ni Solomon, tapos binasak ng panahon ng Babylonia, and then the second temple, panahon nila Ezra, Nehemiah, hanggang sa panahon nila Lord Jesus Christ, nakatayo pa ito. Pero dito, nagbibigay ng propesiya ang Panginoong Hesus. Darating ang panahon na mawawala yan. Guguho. Kailan po nangyari yan? Yan po ay nangyari noong 70 AD. Yan. Narinig na rin po natin ito minsan, ano? Nung panahon ng Roman General na si Titus, winasak dahil nagkaroon ng Jerusalem siege na tinatawag dyan, nagkaroon ng pag-aaway, labanan, mga Hudyo laban sa mga Romano. At ngayon po, winasak nila yung templo na yan. At ang natira na lamang po yung tinatawag na Western Wall o yung Wailing Wall din. So ano po ba yung itsura nun? So makikita po natin dito. Ayan po yung pinaniniwalaan nila. So ayan po nakatayo yung tinatawag na Dome of Rock. So sa ano po yan? Islam shrine sa mga Muslim po yan. Pero ito po yung tinatawag na yung Western Wall. Kung mapapanood nyo, di ba naglalagay sila ng papel. Kadalasan ito, mga turista ginagawa. Maglalagay sila ng papel, mag-pray sila doon. Sisiksik nila doon. Kasi maraming mga umiiyak doon. Kasi pinapanalangin nila na makitayo na yung third temple. Next week, titignan natin kung ano yung third temple na iyon. Thank you. So yun po yung nangyari dito. Tapos, ito po yung problema. Ito po yung problema ngayon, di ba? Wala na yung templo ng mga Israelita. Ano po yung nakatayo? Ang nakatayo po ngayon dyan ay yung tinatawag, sa Temple Mount yung lugar na yan, yung tinatawag na Al-Aqsa Compound. Tapos sa loob ng Al-Aqsa Compound or Al-Aqsa Complex, nakatayo po dyan yung Al-Aqsa Mosque at Dome of Rock. Tingnan natin yung itsura. Yung kanina nakita na natin sa picture. Sige, next slide. So ito po yung mosque. Ito po yung kilalang-kilala na Dome of Rock. So isang compound po yan.
yan po yung pinaniniwalaan ng mga Israelita na dito nakatayo yung dati nilang templo. Kaya laging umiiyak yung mga Hudyo, lalo na yung mga tinatawag na Zionist or Zionist movement. Lagi sila nagpipray, sana maitayo na yung third temple. Napakahalaga po niya sa end times. Next week, pag-aaralan natin kung anong kinalaman yan. Pero ngayon po, hindi nila maitayo. Kasi po, gera yan. Kasi itong lugar na ito sa Jerusalem, pangatlo sa pinakabanal na mosque ng mga Muslim. So hindi nila pwedeng basta-basta galawin yan. Pag ginalaw nila yan, gera. Although meron pong pangalawang paniniwala na sabi ng ilang mga scholars, dalawang version, na hindi sila naniniwala na ito yung mismong lugar ng templo. Kasi sabi nila, baka daw yan yung Fort Antonia. Kasi meron dyan tinatawag sa bandang baba, yung City of David, baka doon nakatayo. But anyway, long story yun. So tingnan lang natin kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Pero, punot dulo nito, wala na ho tayong makikitang templo. Diba? Natupad yung sinabi ng ating Panginoong Hesus after 40 years. Kasi sabihin na natin, sinabi ni Lord Jesus Christ yan ng siguro mga 33 AD. Sabihin natin sinabi ni Lord Jesus Christ yan 33 AD. So after 37 years, nangyari, wala lang ang natira. Ngayon wala ho tayong makikitang templo. Makikita natin dito, di ba, na ang ating Panginoong Hesus all-knowing. Alam niya yung mangyayari. Mapagkakatiwalaan natin yung sinabi. So pinag-aaralan natin yan kasi ini-establish natin yung katotohanan ng salita ng Panginoong Hesus. Pag sinabi niya, mangyayari talaga. At ngayon, wala tayong makikitang templo. Ngayon, nasagot na natin yung unang tanong na ang sabi, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi? Nangyari na siya, 70 AD. Tapos, sabi dito, may pangalawang klase ng tanong. So, tingnan natin yung tanong ulit. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Yes. Ano ang palatandaan? Dapat nating malaman, nung panahon na nagtatanong ang ating, yung mga alagad ng Panginoong Hesus, wala pa silang idea dito kung anong klaseng pagbabalik yung gagawin ni Lord Jesus Christ. Kasi ang idea nila dito na si Lord Jesus Christ ay hari siya ng panahon na yun, magiging hari siya sa imperyo nila, ng imperyo ng Romano. Pero iba pa yung pagkakaintindi nila na si Lord Jesus Christ pala ay manggagaling sa langit. So iba pa yung understanding nila dito. Naunawaan na lang nila nung ibinuhusan ng Diyos yung banal na espiritu. Pero kaya nga maraming natisod, di ba? Yung kung naalala nyo, si John the Baptist, nagtanong siya sa mga alagad niya, kayo po ba yung darating na Mesiyas? Kasi ang understanding nila, he will become a political leader. Pero dito, nagbigay na siya nagtanong ang kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari yung pagbabalik ninyo? Kailan yung katapusan ng mundo? Dapat natin din malaman, sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24, verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, si Lord Jesus Christ, noong panahon na ito, wala pa siyang idea sapagkat nasa earth pa siya. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Wala pong nakakaalam kung kailan darating ang Panginoong Hesus, pero pwede nating malaman kung malapit na. So ano po yung sabi dito sa verse 32, no? Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na alam ninyong malapit na ang tag-araw, di ba? Halimbawa po dito nung nakatayo pa yung mangga. Anong palatandaan na malapit na ang January o December? October pa lang namumulaklak na yan. Yung bubong natin, dami ng mga kalat sa itaas niyan. Tapos pagdating ng mga January, meron ng mga maliliit na. Ibig sabihin, malapit na yung March. Kasi pagdating ng March, February, marami na pong umaakit dyan. Marami ng mga nagnanakaw ng mangga. Kaya nung nawala po yung mangga, medyo kahit pa paano, nabawas-bawasan ng sakit sa ulo eh. Kasi napapaaway ka eh. Mga minuto de edad, umaakit dyan, no? Pero yun din makikita natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Pag malapit na to, mamunga, malapit na. Ano yung mamunga na yun? Ano yung kinukumpara yan sa mga signs? Sabi dito sa verse 33, gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto. Sinabi ng Panginoong Hesus to noong mga around 33 AD, ilang libong taon na to. Around 2,000 years na. Pero until now, hindi natin nakikita ang pagbabalik. Pero sinabi po ni Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 9, ang isang araw sa Panginoon ay para lamang 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay para lamang isang araw
Tapos sabi dun sa verse 9, kaya hindi bumabalik ang ating Panginoong Hesus hanggang until now para ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon para magsisi. So, ngayon, sagutin na natin, ano yung mga bagay na magaganap bago ang pagbabalik ni Jesus? Nagbigay si Lord Jesus Christ ng 8. So, tingnan natin. Ano po yung 8 na yon? Number 1, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Isa pa. 1, 2, 3, go! Yan. All throughout the history po, napakaraming mga nagpapanggap. At ito po yung isa sa mga palatandaan ni Lord Jesus Christ. Sabi dito sa Matthew chapter 24, verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap sila na ang Kristo at marami silang maililigaw. Ito po yung kalungkutan dito, no? Kaya napakahalaga po, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at tayo po ay merong mga nagtuturo sa atin ng katotohanan at hindi kasunungalingan. Napakarami pa pong maliligaw. Minsan tatawanan lang natin, pero this is really the sad reality. Mamaya magbibigay tayo ng examples. Sabi dito sa verse 23, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sa 24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamangang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. At ito pa yung pangalawang kalungkutan dito. Marami ding mga maililigaw, mapapaniwala, kahit mga sincere sila. Kaya tignan natin, totoo ba itong sinabi ng Panginoong Hesus? Kung titignan po natin sa internet, napakarami na pong mga tao na nagpanggap. Pero tignan lang natin sa panahon natin. At sila po yung nakakuha ng mga followers. Yan, di ba? Meron 2 sa Pilipinas. Di ba? Sino po yung sa Australia? Si Alan John Miller. Siya daw po ay reincarnation ni Jesus Christ. And then yung kanyang asawa, reincarnation daw ni Mary Magdalene. At dito po sa South Korea, si An Sang-hong, tinatawag naman siyang Christ An Sang-hong. Yan. Noong 1970s yan. At dito po sa Pilipinas, nakapagpapirma na ba kayo ng clearance? Di ba sabi niya, gugunawin na ang mundo, papirma na kayo sa akin. No? Parang eskwelahan lang, ano? No? Sabi, magpapapirma daw. Tapos ito, lately, siya daw ay yung Mesiyas ng Santo Niño, si J. Renz Kilario. At parang titignan natin, parang nakakatawa siya. Pero at the same time, paglalaliman pa natin, nakakalungkot kasi may nauuto. Isipin mo, pupunta sila sa bundok at hindi lang po yung marami sa kanila, mga edukado, teachers, 10 pulis ata yun. May mga pinag-aralan naman, pero ano nangyari? Umakyat sila sa bundok, pinabayaan nila yung gamit nila, yung bahay nila, yung iba binenta pa. So ngayon, pinapaalis na sila ng DNR noon, problemado sila. So makikita natin dito na totoo ang sinabi ng Panginoong Hesus na bago siya bumalik, ito, ngayon lang to ng mga panahon natin. Kung titignan pa natin sa internet yan, napakarami pa nila. Eh, nung pinaka-worst pa nga, nung 1980s, 1990s, yung sa Amerika, yung nagpakamatay sila, kung naalala, 1,000, yung nag-inom sila ng lason kasi para daw mapunta na sila sa heaven. Tapos yung mga ayaw uminom, pinwersa. So, napakarami na pong ganyan na all throughout the history. Pero, mga nagpapanggap sila at hindi sila ang tunay na nakapagligtas. Sinabi na ng Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po pag babasahin natin ng Biblia natin. Kikilatisin natin kung yung sinasabi ba nila totoo. Kasi ang Biblia po yung pamantayan natin. Alright? So tingnan natin. Ito pa po. Number 2, ano po yung palatandaan na binigay? 1, 2, 3, go! But, yes, sabi dito sa verse 6 and 7, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. So magkakaroon muna ng labanan. All throughout the history, napakaraming gera na po na nangyayari. Actually, araw-araw po merong maliliit. Pero ngayon, nakikita natin palaki na ng palaki. Yung pinakamalaking gera na nasaksihan, kung hindi pa tayo buhay noon, World War II,
noong 1939, 1945. Pero araw-araw hindi po nawawala ang mga labanan. Pero ngayon nakikita natin, recently lang yung balita, so tingnan natin yung picture, alam natin yan, di ba? Yung Russia-Ukraine war. So 2 years na sila naggigera, wala pa ring katapusan nito. Yung susunod, yung nangyayari ngayon sa Israel-Hamas war, at napakarami pa po ng mga balita ng digmaan. At ngayon po yung China, lagi silang nagte-threat sa Taiwan. Just imagine this, kung paano kaya kung nanalo agad yung Russia sa Ukraine, malamang yung China nilusob niya na yung Taiwan eh. Pero medyo napigilan kasi sabi ni Xi Jinping, babawiin namin yan even by force. Gusto nilang bawiin yung Taiwan kasi humiwalay yan eh, sumahabang kasaysayan pa yan. At nakikita naman natin, maging tayong mga Pilipino ay napeperwisyo sa pag-aggression ng China. Pero ito po yung mga napakarami pa pong mga balita na hindi lang nababalita sa mainstream media, balita ng digmaan at mga mismong digmaan itong nakaraan lang. So yung USA, bumomba na siya sa Syria. Yung mga kagamitan ng Iran, yun po yung kampihan na eh. So napakarami pong mga nangyayaring labanan ngayon. At patindi pa po ng patindi. At sinabi ni Lord Jesus Christ, hindi pa yan yung pagbabalik. Hindi pa talaga yan yung mismo. Ibig sabihin, parami pa ng parami. At dahil dyan, sa gera na yan, ito po yung mga mangyayari pa. Karugtong ng verse sa Matthew 24:7. Ano po yung pangatlong sign? 1, 2, 3, go! Yan, matinding tagutom at lindol. Sabi dito, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. So, tingnan po natin yung mga yung mga signs patungkol po sa lindol. Napaka-general eh. So, pero tingnan lang natin para magkaroon tayo ng idea na sa panahon natin talaga mangyayari ito. Although sa panahon natin nagsimula lang yung talagang yung recording eh. So, tingnan natin yung top 5 na largest magnitudes recorded in history. So, tingnan natin. Noong 1952, sa Russia, so 9.0. Sa pang-apat, Japan, 9.0. 2011 lang siya. Top 3, 2004 sa Indonesia. Yung 100,000 yung namatay din dyan. 9.1. Top 2, 1964 sa Alaska. And then, next, sa top 1 natin, 9.5, 1960. Makikita natin ano yung panahon. Napansin nyo yung mga taon? Mula 1950s hanggang 2011, sa panahon natin, yung mga pinakamalalakas. Meron ng mga recorded niya, mga nauna pa, 1900s eh. Pero yung panahon natin, yung mga recorded na pinakamalakas. At patuloy na ipanalangin po natin ng Pilipinas, yung big one na yan, dahil napakalapit lang sa atin yan. Halimbawa, yung dati yung trabaho ni Trisha sa may RMC. Alam niyo yung RMC, di ba, yung ospital? Sa likod lang po nun, yung kila LA Tenorio. Di ba, taga doon si LA Tenorio doon sa may likod. Pakikita nyo doon, meron mga palatandaan, kulay dilaw ata yun, na guhit. Ando doon lang yung fault line. Pati yung napakaraming fault line sa Pasig eh. So, di natin alam bakit gano'n na lang magkaroon ng mga building doon. Pero kaya ipapanalangin po talaga natin na wag pong tulutan ng Diyos. Kasi napakatindi po yung tinatawag na West Valley Fault mula Bulacan hanggang sa South. So, yan po, sa panahon natin, yung top 5 na malalakas na lindol. May para bang sinasabi, sa panahon nyo, malapit na. And 9.5, yung napakatindi na itong 9.5, napakalakas niyan. So, tingnan natin. Sabi pa dun, di ba, tagutom. Ito, report to noong 2022. Pero sabi dun sa 2021, tumaas po yung mga bilang ng mga taong nagugutom. So, hindi lamang po ito basta gutom, Hindi lang ito basta crisis. Kasi yung iba sa kanila, talagang famine. Kaya po, may yung UN yung nag-report. Kasi yung UN yung magsusupply ng mga pagkain. Sa panahon natin, every year, tumataas po yung tagutom. Kaya nga dito, sa isa pa, sa 2023, andyan ba? Sa 2023 na report, isa po sa mga dahilan na tumataas po yung tagutom, yung gera. Halimbawa po, yung top 5 na nagsusupply, nag-i-import ng yung grain. Kasama po dyan sa top 5 yung Ukraine. Pero dahil nasa gera sila ngayon, binobomba sa lang lagi ng Russia yung barko nila.
So hindi sila nakakapag-import. At yun po ang dahilan, isa sa mga dahilan na tumataas din po yung mga bilihin natin. So hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung giyera at yung pagkain. Talagang maaapektuhan. Pangalawa, dahil yung kadalasan, ito pang mapapansin nyo, no? Ano yung kadalasang involved sa mga labanan? Middle East. Ano meron sa Middle East? Langis. Pag tumaas langis, lahat taas. 'Di ba? So makikita natin dito, ito yung mangyayari talaga, yung tagutom, patindi pa ng patindi. At pinagpauna na po na ating Panginoong Hesus yan. At itong number 4, ano po yung mangyayari? 1, 2, 3, go! Yan, matinding galit at pag-uusig sa mga Kristiyano. Sabi po dito sa verses 9 and 10, pagkatapos ay kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Napakatindi po nito, no? Mapalad po tayo dito sa Pilipinas, hindi pa ho natin masyadong nararamdaman ito, pero sa buong mundo kaya po merong IDOP, yung International Day of Prayer for the Persecuted Church, for the Persecuted Christians, kasi this is reality po. Halimbawa, magbigay tayo ng mga balita. So ito lamang po, no, yung mga balita yan. November 7 lang po yan, November 3, terrorist attack sa Kaduna State, sa Nigeria yan, yung mga Christians sa Nigeria, hindi sila basta-basta pwedeng makapag-worship service. Minsan, isipin mo yung nag-worship service kayo, tapos may darating na mga terorista. Sa Sudan, sa China, bawal po ang mga Kristiyano dyan. Napakarami po sa Cuba, sa India, lamang po sa Egypt. Napakarami pa po mga iba't ibang lugar sa buong mundo nakakaranas ng persecution. At ang kalungkutan din po, that even sa mga Western countries, diba, yung mga ngaral lang sila sa kalsada, bigla silang susuntukin sa USA, nangyayari po yan eh. Mga ngaral sila sa kalsada, aarestuhin sila ng pulis. Because mga ngaral sila sa patungkol sa abortion, mamaya may darating na pulis, aarestuhin sila, kakasuhan sila na public disturbance, na hindi man umaabot sa ganung pananakit, pero yung karapatan nila bilang tao, yung Bill of Rights nila na tinatawag, ay tinanggal sa kanila dahil lang sa pangangaral ng salita ng Diyos. And again, isang bagay na ipagpapasalamat po natin sa Pilipinas, wala pa naman pong nangyayari dito no, sa atin. Nakaraan lang, napigilan lang tayo ng ulan, hindi tayo natuloy sa Wawa. Pero ito po yung reality na maaring pong mangyari din dito sa Pilipinas, na paghahandaan natin, ipinagpauna na po ng ating Panginoong Hesus. Number 5. Game, basahin natin. 1, 2, 3, go! At yan, sabi po dito sa verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Marami pong mga lilitaw na mga false prophet o mga false teachers. Yung iba, kilalang sila, yung iba maliliit. Kung mapapansin natin, di ba, mayroong mga naglilitawang maliliit. Halimbawa lang, yung SBSI, kailan lang yan maliit lang yan. Pero at least, marami pa rin tao sila na naililigaw. At napakarami po na naililigaw dahil po sa kakulangan ng kaalaman. Kaya napakahalaga na huwag po nating babaliwalain yung ating pag-aaral ng Biblia. At libo-libo po, milyon-milyon ang naililigaw ng mga maling katuruan. At kapag mali ang katuruan, maling aplikasyon. At minsan maling Diyos yung kinikilala. Gayunpaman, sa mga taong sincero, naniniwala ako makakatagpo nila ang Panginoon, kikilos ang Diyos sa buhay nila. Kahit yung mga, dami kong pinag-aaralan ngayon mga Muslim na born again sila dahil may nabasa silang Bible. At sabi dito, tingnan natin yung mga picture. So mabilisan lang. Yung mga ilan lang sa mga kilalang mga iglesia na nagtuturo ng mga maling katuruan patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Sign number 6, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan. Lalagana po ang kasamaan at pagtalikod sa Diyos. Ito po yung mga bagay na nakikita na natin araw-araw sa balita. Kaya nakakainis po minsan manood ng balita. Yung bungad agad yung mga bad news.
Kaya siguro ganun yung pattern bad news pagdating sports tapos showbiz. Kaso yung mga minsan yung bad news nakakaapekto, patayan, nakawan. At ito pa po yung nakakalungkot dito, pagtalikod sa Diyos. Actually, sabi dito sa verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nilalagay ko kagabi yung mga picture, pero binura ko na lang eh. Napakarami po mga kilalang mga Kristiyano na mga song leader, preacher, pastors, tsaka yung mga writer ng libro, mga kilalang kilala sila, na iba, shinare pa natin, binasa natin yung libro. Meron pa yung mga worship leader na kinakanta natin, pero ngayon hayagan po nilang tinalikuran na ang pananampalataya. Hayagan nilang sinasabi na sila po ay nasa New Age na sila ay atheist na. Nakakalungkot po yan. At sana po hindi tayo maging katuparan nitong sinabi ng Panginoong Hesus na isa sa mga tatalikod. Pinagpauna na po ng Panginoong Hesus yan. Na siguro pag hindi natin kilala, hindi tayo masyadong maaapektuhan. Pero pag yung sikat, di ba nababalita siya? Isa pang bagay na dapat ho nating ipanalangin sa hanay sa sangkakristyanuhan na maging matatag tayo sa pananampalataya. At isa din po sa dahilan bakit po tayo nag-aaral ng ganito. Makikita natin kung gaano po katotoo ang Biblia. Number 7, ano pa po yung sign na ibinigay ng Panginoong Hesus? Ito lang po yata yung maganda, 1, 2, 3, go! Sa buong mundo. Yan, ipapangaral si Jesus. Sabi po dito sa Matthew 24:14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. So tingnan natin, ano ba yung update ngayon? So marami pong pamamaraan, Ito lang yung mga Bible po, Sabi dito sa Global Scripture Access, sa Wycliffe Global Alliance, sa buong mundo, 736 na yung languages na buong Bible ay nakaka-access na po ng Biblia. Old and New Testament, 6 billion po na tao yan. Sa New Testament, 1,658 languages, 824 million. Yung portions lang, 449 million. So tingnan natin yung nasa baba. Ito na lang si pinakababa. Sa buong mundo po, 7.23 billion na yung nare-reach ng Biblia. At least merong portion ng scripture. Kadalasan naman piniprint dyan. Ito sa experience ko, yung book of John So ano po yung katumbas nun? 97% ng tao sa buong mundo meron ng kopya o version ng Bible. Diba? Ano pa po yan? Conservative pa po yung pagbibilang nila dyan kung babasahin nyo. Kasi ang tao po sa buong mundo ngayon, kung di ako nagkakamali, around 8 billion na. So, 8 billion na. So, meron pang 3% ang hindi pa nare-reach. Pero, alam nyo po ba, marami po sa tao, maraming mga tao sa buong mundo, nare-reach sila ni Lord Jesus Christ kahit sa kanilang religion. Halimbawa po, dito po sa mga religion po, si Jesus po ay na-mention po sa kanilang religion. Halimbawa po sa Islam. Alam nyo po ba nasa Quran si Lord Jesus Christ? Ang tawag nila si Isa or Yisa. Siya po ay moral teacher, propeta. Ganon din sa Buddhism, Hinduism, and New Age movement. Yan po yung mga kilalang mga religion. So, dito sa buong mundo, si Lord Jesus Christ po na-mention sa kanila. So, dun pa lang, kahit na hindi po direktang pinapangaral ang ebanghelyo, marami pong naboborn again sa kanila kasi bigla silang merong mag-share sa kanila about kay Jesus Christ. Na-mention din naman sa libro nila si Jesus Christ, pag-aaralan nila ngayon. So si Jesus Christ, kahit wala silang Bible, yung Bible natin, the Old and the New Testament, na-mention po sa kanilang religion si Jesus Christ. That in itself, malaking bagay po na nakaka-penetrate ang ating Panginoong Jesucristo. Marami pong hindi man sila nakakabasa, pero yung the power of the name of Jesus. So, ito po yung kailangang ipanalangin din natin na marami pong makakilala, maabot ng ebanghelyo. Kaya po tayo, ito po isa sa mga vision natin, ng mga maging Christ-centered, di ba? Yung soul-winning and disciple-making church ang GSOSCC. Number 8 na sign na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. 1, 2, 3, go!
Ayan. Yung kaninang Antichrist, yung mga unang-una, yung mga nanggagaya. Pero itong Antichrist na tinutukoy dito, next week, tignan natin yung detalye. Siya po yung maghahari sa buong mundo. Hindi na natin bibigyan ng masyadong detalye yan dahil dadaanan naman natin siya next week. So sabi po dito sa Matthew 24:15, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel. Ano po ba yung tinutukoy dyan? So sige, advance na natin. Kumbaga, spoiler alert. Nabanggit natin yung templo kanina, the first, second temple. Ngayon po wala silang templo. Pero until now, pinagpipray nila yung pangatlong templo. Bago bumalik ang ating Panginoong Hesus, maitatayo muna yung third temple. Tapos mula dyan, lilitaw po si Antikristo. Tapos ipapahayag niya yung kanyang sarili na siya ang Diyos. Sambahin siya, pepersahin niya yung mga tao na sumamba sa kanya. At di ba yung sa Revelation sabi yung 666, tatatakan ng 666 nung unang panahon. Ang interpretation natin yung sa kabayo parang ang hirap na, no? Alam niyo ba yung sa kabayo, yung pinapaso, di ba, yung interpretation natin. Pero ngayon nagkakaroon na tayo ng idea na microchip daw. Pero yan, tingnan natin yan next week. So ito po yung mga mangyayari. At yung tinutukoy pa dito, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, tinutukoy niya yung sa bansang Israel, yung templo. Kaya napakahalaga po, pinag-aaralan natin ng Israel. So, sa panahon natin, maaaring bumalik ang Panginoong Hesus. So, tingnan natin. Review lang ulit tayo. Ano po yung mga bagay na magaganap? Maliit lang, ano? Siguro meron naman kayo dyan sa inyong, sa inyong weekly bulletin. Number 1, again, lilitaw ang mga magpapanggap na Kristo. Number 2, magkakaroon ng digmaan at balita ng mga digmaan. Number 3, magkakaroon ng matinding tagutom at mga lindol. Hindi lamang basta lindol, kundi malalakas yan. Number 4, matinding galit at pag-uusig sa mga Kristiyano. Number 5, paglaganap ng hidwang pananampalataya. Number 6, paglaganap ng kasamaan at pagtalikod sa Diyos. Number 7, ipapangaral si Jesus at ang Ebanghelyo sa buong mundo. At number 8, paglitaw at paghahari ng ultimate Antichrist. Next week, pag-aaralan natin. So ngayon, tingnan natin bakit po natin kailangan pag-aralan. Again, makikita po natin ang kasagutan sa Matthew chapter 24 pa rin. Nagbigay po ang ating Panginoong Hesus ng 3 dahilan. Number 1, 1, 2, 3, go! Isa pa. 1, 2, 3, go. Yan. Medyo siguro malayo, no? Kailangan natin malaking TV, no? So, pag-pray natin. So, upang hindi malinlang at maligaw, sabi po ng Panginoong Hesus sa verse 25 to 27, tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Next, 26, kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. So, nagbigay ang Panginoon Hesus ng warning. Huwag kayong maniniwala basta-basta na pag sinabi, ako ang Kristo o nakabalik na ako. Kasi si Lord Jesus Christ, hindi muna siya babalik hanggat hindi nangyayari yung 8 na iyon. At yung mga iba pa na pag-aaralan natin next week. Kaya sabi dito sa 28, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Ano kaya ang kinalaman nun? Ano po ba yung mga buwitre? Diba? Ano ba yung English nun? Vulture. Ang galing. Vulture, di ba? Yung mga kumakain sila ng mga bangkay. Pag may nakita kayo nagkakatipon ng mga buwitre, ibig sabihin yan, merong patay dyan. Merong bangkay dyan ng hayop. Kinakain na nila. At ganun din yung sinasabi ni Lord Jesus Christ. Pag nakita na ninyo nangyayari na yan, yung mga signs na ito, maghanda na kayo kasi malapit na siyang bumalik. Number 2, bakit natin kailangan pag-aralan? Yan. 1, 2, 3, go! Yes. Kailangan natin pag-aralan ito para manatili tayong matatag sa ating paniniwala sa salita ng Diyos at sa pangako po ng Diyos. Sabi dito sa Matthew chapter 24 verses 32 to 35. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umusbong at nagkakadaw na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. And next verse. Next verse natin. Yan. Ganyan din naman.
tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito, sa verse 34, magaganap ang lahat ng ito bago maubos ang saling lahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. So, nagbigay ng konklusyon si Lord Jesus Christ. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinabi ay tiyak na mananatili. Mangyayari po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ano pong kinalaman nito sa katatagan, sa pananampalataya, paniniwala sa Panginoong Hesus? Kasi kung nakikita ho natin nangyayari, yung mga palatandaan na ibinigay ng Panginoong Hesus, may dahilan po ba tayo na magduda sa Diyos? Ano po bang palatandaan na ang isang propeta ay bulaan kapag hindi nangyari yung sinabi niya? Sinabi yan sa Deuteronomy. Pero nakikita po natin, yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus, unti-unti po nangyayari, nakikita natin. Therefore, we conclude, ang Biblia po ay totoo. At lalo na sa pag-aaral natin next week, kasi mga specific signs po yung ibinigay ng Panginoong Hesus doon. Alright, number 3. 1, 2, 3, go! Yan, upang madatnan tayo. Na hindi tayo kung ano lang yung gusto natin gawin, gagawin natin, kundi dapat handa tayo. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging handa pagiging aktibo lang sa church, kundi mananatili tayong tapat hanggang wakas. Sabi po dito sa verse 42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. 43, unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ngunit, sabi dito sa verse 13 at matras tayo, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kailangan ho natin maging tapat hanggang wakas. Paano po natin masasabi na tayo handa? Pag masasabi natin sa sarili natin, we are truly faithful to God. Kaya mga kapamuso, pinag-aaralan natin itong mga bagay na ito. Pinapaalala natin na mayroong pangako ang Diyos sa atin na siya po ay babalik. Babalik po ang ating Panginoong Hesus para ano? Para ganap po na maranasan natin ng kaligtasan. Number 2, para ibigay ang pangako ng Diyos sa sino mang mga sumasampalataya. Makikita na ho natin ang mukhaan ng ating Diyos. Wala nang mga katanungan masasagot. Masasagot na lahat ng mga katanungan natin. Number 3, pinakamasarap sa lahat, wala na pong luha, wala nang sakit, wala nang problema. Diba? Problemado tayo, dami natin problema eh. Pero sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, mararanasan natin ang ganap na kapayapaan. Kaya nga po, I invite everyone na tumayo. Awitin natin yung isang awitin na kinumpos po ng ating Pastor Joe, yung babalik si Jesus.